dito natin malalaman kung tatlong sweep nga pa ang ating makikita. Uaabot nga ba ito sa game number 3? Nagkapalitan nata ng mga hero ngayon sa mid lane. Super Prince, hinawakan ng Zushin. At Kimi naman para dito sa side mission. Hindi pala nag-game last game. Oh, hindi. Pero nakakamiss din makita itong Kimi na to. Kahapon, naging mainit ang mga performances ng Kimi. And masasabi ko na napakalakas kasi mambuli sa early, no? Oo. Ibang klase kapag na-charge mo na yung passive mo. Yan yung mga X talaga na tanggapin mo yung bawas doon. Okay lang, may mamiss kang isang minion kasi kapag sinalo mo yun ng buong buo, uuwi ka rin naman eh. O sobrang hati. Tumatagos pa yung kapag full yung charge, di ba? Oo. Okay, so isang notable things na pwede nating ipunto, yung pag-pick up ni Nosha sa isang assassin emblem na master assassin yun kung di ako nagkakamali. So gusto lang niyang ipanalo yung match-up niya ng independently para pag sumama at humabol yung mga members from Twisted Minds, kaya nilang i-full commit yung team fight. But then again, Sean ay nahihirapan dun sa poke damage ng dalawang mid laners. Oo, yun din pala no, kung bakit napaka-effective ng Kalea. Imaginein mo na poke na si Sean pero hindi niya kinailangan umuwi. Dahil na rin sa Surge of Life, pati na rin sa regen na hawak niya. Pero level 4 na si King Kong. Tatalon si King para kay Super Prince. Okay, Purify, nagamit na ni Super Prince. Andun na rin naman at nakaantabay itong si Sensui. Hindi na tama yung pala dito ni King Kong. Pero ito na talaga yung rotation na ginagawa ng mga junglers. Once na mag-level 4, dediretso sa gitna at magpapakasakaling pumitas. Nakita din natin yan kanina kay Cartz. Yun talaga yung pinaka way para ma-punish yung mid lane ng kalaban. Pero I stand corrected, that is just a weapon master pala na hawak ng Beatrix and just an custom assassin emblem. So makikita mo pa rin yung hybrid na gusto niya ng damage at this point in time. Sisimulan na nga dito na Twisted Minds ang pagong na ito. Nice entrance mula kay Kirk! Okay, nakatakas din dito si Kaloy. Marami na mga ultimates na nagamit. Pati yung Revitalize na bitawan na rin kagad ni Brusco. Nako. Ngayon siya ata magiging target dito. Kaloy, Surge of Life. Naku, nananatilig na katindig. Ang Twisted Minds. Kaya si Kirk ang magiging next. Nila na pupuntiryahin. Dalawa kagad ang napita sa Twisted. Kalea wins games ata pare. Hindi mabubuhay ang Twisted Minds doon kung di dahil sa Surge of Life. You don't wanna mess around with an extended team fight on the lineup of Twisted Minds dahil bukod sa mataas yung DOT nila or damage over time, mataas din yung regeneration over time ng Twisted Minds because of the Surge of Life na meron ng isang Kalea. Not just that even parang nagbago bigla yung discipline na sanay tayo na sa isang Kalea na pupipick up ng ganyan. O yan na yung Tsunami Slam. Naku po, inipit na si Brusco! Literal na siya ang Brusco dito sa sequence na ito. Ngayon, bibit-bitin naman ito si Kaloy. Makakatakas ba siya? Yes, sir. Nakaalpas pa rin. Pero yung si King Kong ang baba ng buhay. Pero inabutan pa rin siya ito ni Sean. Ngayon may Super Prince. Babakasakali lamang na mainit na si Kirk. Pero hindi na mangyayari yun. 5-0 kagad para sa Twisted Minds. At 100% kill participation para dito kay Sensui on his Akai. May pinapakita, may pinapatunayan si Sensui dito. Sasabihin ko pa lang sana kanina na may switch yung Twisted Minds. It's either they go for the engage or they go for the counter. Dahil din sa regeneration na bigay o yung heal na bigay ng passive ng isang Kalea. And not just that, even yung Akai ni Sensui, yung patience niya sa paggamit ng heavy spin so strategical to a point na hanggang dulo iniipit niya hanggang sa pinakakailangan. But then again, Nosha, ay mukhang maiipit. Wala na siyang dash yun na nagamit na rin yung Purify. Ay, yung Flaker pala. No siya again. Naku, napitas at least may bawi ng Onyx. Nang gigil doon kay Kelra. Alam niyang lamang na siya. Alam niyang kaya niyang lumaban. Pero parang nakalimutan niya na may mga umaanigid na miyembro ng Super Family. Those are minimal mistakes na kailangan iwasan ng Twisted Minds. They don't have to really be that aggressive, lalong-lalo na sa lane ni Nosha. And looking at this, Wow. rank number 1, 41 out of 63. Wow! At kung number 1 sa Granger si Oheb, number 1 naman sa Haret si Kelra, number 1 sa Lancelot si Carl TC, at number 1 sa Fred rin si Sensui. Apat na number 1 yun, parang enting kabisote na yun eh. Number one. Oh, wait lang ha. Tingnan natin kung ano ba magaganap dito kasi hindi number 1 to, number 2 turtle na ang ating pag-aagawan. Sensui ngayon, lalapag na yung Glorious Pathway para dito kay Brusco. Bibit-bitin ito si Lansu. Gagamitin yung kanyang vengeance. Ngayon si King, stack 1 na ni Sensui. Yung pag-uungat na ipit pa si Kirk. Pero buti na lang ay nakapag-flicker siya. Ngayon sinosay na ako ng kill. Pero may follow-up din pala. Dito ang Twisted Minds. Ang agad 2 kill na naman at naidagdag para sa kanila. Sa pilitang ni Jacob doon si Kirk, 0-3-0 right now.
now. Ah. Sensui playing one of the best games of this Akai in this season. 7 out of 7 kills apektado sa kanya. Tsaka yung layer nila, I mean, naipit si Kirk doon sa heavy spin ni Sensui. Tapos, inipit pa nila yung Tsunami Slam na magbumula kay Kaloy up to that last moment na kung saan nakatakas si Kirk pero sabi ni Kaloy, hindi ka makakatakas. Nakakatakot naman kasi no when you are looking at Kaloy, pati na rin si Sensui. Parang pag nagkamali ka ng tapak, yung tipong medyo napaaga ka lang ng dating, ay talagang makakapitalize yung ganong klaseng mistake. Ang hirap pa naman nito kasi lalo na naka-Yishun Shen sila and yung Yishun Shen kasi umaasa yan sa mga early spikes eh. And ngayon medyo babagal iyon at aasa na lang dito ang Onyx Philippines doon kay Kelra na hindi pa naman nakapunish ngayon and matino din naman yung kanyang goal na nahahawakan. Late game is real talaga para dito sa Onyx Philippines. At ang kagandahan nga nito, katulad na lamang ng nabanggit ninyo, ay may wave clear naman sila. Hawak naman nila yung Zushin ito. Kasabayan na rin dito si Kelra na may hawak na Hareth. So kahit pa paano ay kaya talaga nilang tumunaw ng mga Lord. Pero in terms of wave clear, may baby tricks kasi po eh. Ang bilis niya Oo. Tsaka yun yung naging compensation ng Twisted Minds doon sa fact na kapag naka-utility jungle ka, kailangan hyper carry yung gold lane mo. Pero dahil hindi lang isa yung pwede maging hyper carry for the side of Twisted Minds, it could be Sean to the mid lane, ay masasagot yung problema na pag namatay yung Beatrix, wala na silang damage. Nandyan pa si Sean. And for Onyx Philippines to matter, kailangan yung dalawa yung mamamatay para maghari bigla yung lineup na meron ng Onyx Philippines when it comes to those mini skirmishes and team fights. Kaso nga lang, ang value din kasi ng YSS, kailangan mo ng freedom of movement doon sa mga clashes. Unfortunately, for King Kong, wala siyang freedom of movement. This is still an Akai na pag dumikit ka, tatalsik ka lang bigla, meron ka pang Kimi na iiwasan, meron ka pang Kalaya na iiwasan. Ang dami mong i-consider. Oo, ang hirap din kasing iwasan na Akai kasi hinahabol ka eh. Yan yung bukod tanging skill shot na siya mismo yung skill shot na hahabol sa'yo. At dahil nga sa napakabilis na wave clear ng Twisted Minds, ay tutuloy na lang ang pagpupush dito sa may bantang topside. Nag-aabang pa rin tayo ng teamfight mula sa Onyx Philippines pero mukhang hindi nila papatulan to. At magkakaroon naman ng trade doon sa may bantang ibaba. Hindi yata itutuloy pero yan na, kukunin na ni King Kong. Grabe, no? Halos 5,000 na ang hawak-hawak dito ng Twisted Minds. At hanggang ngayon, pinipilit pa rin humabol ni King Kong. At least, nakabasag sila at nagkaroon ng konting trade doon sa may bandang ibaba. Kumbaga pamatay sunog no, para sa kanilang pupunan. Baga alam ng Onyx Philippines na hindi pa nila kaya at the moment. So therefore, kailangan nilang pabagalin yung tempo by not engaging into team fights and just keep on getting trades doon sa offside ng mapa. And nape-pressure ngayon ng Twisted Minds na teka, meron tayong kailangang i-show na minion. So hindi tayo pwedeng mag-engage din as well. And yung upcoming Lord natin, dyan talaga natin makikita kung matutuloy ba ng Twisted Minds yung meron sila ngayon sa early game na ito. Still a 4K gold lead na mukhang itutuloy pa nila ang pagpupush dito sa may batang ibaba. Walang magagawa ang Onyx Philippines mo mag-aantay sa first Lord team fight ang side ng Onyx. And looking at the battle spells, Joshi, walang way dyan sa pag-counter ng penalty zone dito kung sakaling tumama sa marami. O, kailangan i-commit yung flicker and committing that flicker for that Kimi and that Beatrix. That gives enough freedom para sa ibang members ng Onyx Philippines to dive through them. Kaya naman gawin ni King Kong yun, and even Kelra and even Kaloy. Pag nagamit yung Purify niya just to disengage, wala na siyang pang-surprise sa side ng Onyx Philippines. Sabi, laking pagbabago agad ang nangyari. No? Nakuha ni King Kong yung top lane at maaari pang ang mabasag yun. Buti na lang ay sumama na rin si Lanzo doon sa may bandang itaas. And ganito na lang yung ginagawa ni King Kong ngayon. Binibigyan na si King Kong ng pagkakataon na pumili nung lane na gusto niyang i-clear at kunin ito. Kasi hindi na rin ma-afford pa ng Onyx Philippines dito na maglalabas-labas doon sa kanilang mapa at magpakita di ba? Despite being ganito yung nakikita natin lamang from Twisted Minds, somehow sinusubukan ng Onyx Philippines na i-recontrol yung tempo ng laban. But then again, knowing na walang contest for the side of Onyx Philippines, this is free Lord for Twisted Minds. They could possibly go for a base push, pero ang maximum revenue ng Lord dito would be an inhibitor turret lang. Oo, most likely, no? And kung sakaling matapos na yung laro, 3 inhibitor turrets, parang malaking kasalanan rin ng Onyx Philippines yun kung mag-hard commit sila sa isang team fight. But looking at the Twisted Minds right now, perfect objective game so far. 3 pagong ang kanilang nakuha. Unang Lord ay sa kanila din napunta. In fact, 2 tore pa lang ang bumabagsak sa kanila pareha sa outer tier pa. Onyx Philippines, this is an uphill battle against Twisted Minds. At mukhang tuloy-tuloy lang ang pagpupush dito ng Twisted starting dito sa mid lane.
Okay, si Kera ngayon at ang buong kubanan ng Onyx Philippines ay nagsasama-sama na dun sa gitna. Buti na lang yung meron Oy, Traction Pulse! pero hindi direct Traction Pulse. Kasabay pangalan si Davis lang may mga Jabobin sin na hilapag. Dito itong si Nosia ngayon kailangan matrasisyon. Nalaman na dito ang Onyx Philippines buhay pa ang ilan sa mga miyembro ng Twisted Minds. Sensui napakatibay talaga since Lansu as well as si Nosia ay nakaantabay lang dito sa may bandang itaas. Lord ay hahayaan na muna dito ng Twisted habang si Kingkong eto na naman tinatabaho na lang yung ibaba. Sensui ay naghahanap ng paraan na gumawa ng play. 5v3 ang labanan dito sa mid lane. Pero Kaloy! mabubuhay na si Kurt. Kaloy looking for the play. Pero Purify ni Kenray. Nandiyan si Brusco! Nailigtas pero si Brusco ay hindi maililigtas dito ng Philippines. Kailangan Sa likod, play sa likuran. Ngayon si Kera ay nandun din at tinamaan pa mula dito kay Nosia. At nag-aantay na ng pagkakataon si Kiko kung kailan siya lalaban. Si Kurt ang babay. Hindi na ata mamipigilan dito ng Onyx Philippines. Ang pagsugal ng Kiko sa likod. Wala ata sila mga militar pero si Kiko na ikipagsabayan na. Mag-all din sa kamay ni Nosia. Nakatatlo pa siya bago tapusin. Ang laban na ito, game number 2 ay para sa Twisted. Sinabi ni